Pinabantayang convergence nasa moderate anomaly na ito, pero nanatiling disorganized na maaring maging isang invest. Iba't ibang bahagi ng Nodo Luzon at west portions, kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat lamang ang iiral ngayong araw. Bunsod ng easterlies ang umiiral, asahan ang maulan o kalat-kalat na maulan na may localized thunderstorms kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi sa extreme northeastern Luzon. Satellite imagery ni Pag-asa at lahat ng Himawari satellite nagkakaroon ng problema. May kinalaman ba ito sa space weather? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, October 12, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:56 na ng umaga. Nakakaranas kayo ng kalat-kalat na pag-ulan ang ilang bahagi sa Quezon Province, especially sa may bandang Baler Aurora hanggang dyan sa may bandang Kasiguran Aurora dahil sa mataas ang water vapor po dyan, kaya nakakaranas sila ng mga localized thunderstorms. Bunsod po yan ng easterlies at since wala tayong southwesterlies ngayon, kumalma na po dahil ang hatak ng dating bagyong Sikedan ay tuluyan ng lumayo at hindi na makahatak masyado ng monsoon trap. So dahil sa pag-iral lamang ng easterlies, magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat at mga ilang isolated rain showers sa maghapon ang iiral, lalo na kasama na ang Central Luzon at Metro Manila area at ilang bahagi sa kanluran ng bansa. So sa ating current conditions, overcast, gloomy, medyo mahangin tayo ngayon at partly cloudy ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. So medyo malakas ang easterly trade wind natin. So malakas po yung ating north-northwest wind. So may mga umiiral pa rin o medyo merong paling ilang northeasterlies pero napakanipis na lamang po ito ang umiiral dyan. So dahil medyo patuloy pa rin ang medyo nahahatak pa rin ang northeasterlies dito ay bandang extreme Nodo Luzon sa may bandang Batanes o Babuyan Islands, nakakaranas pa rin sila ng medyo bugso ng medyo malamig na hangin, kaya lang malakas po yung easterlies. So medyo magiging hot humid ang paligid ninyo dyan. So sa ating current conditions nga po, bukod sa partly cloudy ay gloomy pa rin ang umiiral dito sa Metro Manila. Kung sisilipin natin sa live CCTV snapshots, makikita po natin ang malawak na ito na medyo gloomy pa rin, pero mapapansin niyo medyo nakakasilip po yung haring araw sa amin sa Caloocan. Sa last sa picture na tala naka-weather station kaninang 6:06 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.2 degrees Celsius. Kahapon pinakamataas na ang 30.6 degrees Celsius kahapon nito ng hapon at 1:48 PM. Ibig sabihin lamang medyo mataas pa rin ang aming heat index at 39.9 degrees Celsius dahil mataas po yung outside humidity natin kahapon. So ganun din ngayong araw, medyo mataas din ang ating outside humidity at medyo katamtaman lang ang taas ng ating air temperature. So medyo mataas pa rin ang ating heat index At patuloy pa rin ang masama ang ating air quality, nasa moderate of 72 index po ito. So tuloy-tuloy na magmas pa rin po tayo sa mga sensitibong bangabaga dahil hindi maganda ang ating air quality nitong linggong ito. So kung mapapansin nyo po, kung titingnan natin sa ating almanac sa air quality, halos mag-isang linggo na po na medyo hindi maganda ang ating air quality. Ilad po natin yung ating graph. Mapapansin natin in almost 7 days nasa moderate, nagmo-moderate po ang madalas ang ating air quality. So in past 24 hours, mataas na po yung ating air quality. Since kahapon, umaabot pa ng 80. Ngayon, mataas na naman, nagmo-moderate. So, hindi po mataas o hindi magandang ating air quality. Sa loob ng isang linggo ay madalas nagmo-moderate o unhealthy tayo na air quality. So, magmas na lamang po dahil hindi po magandang ating air quality. Ayan, for 1 week and then for 30 days, halos mataas ang ating average ng air quality po. Mataas siya. So, hindi magandang ating air quality. So, since nung huling araw ng September 13 at mula kahapon, bumababa lang ng bahagya nung September 17 hanggang September 25.
hanggang 26. Pero pagdating ng 27, pumasok at pataas na naman ang ating air quality. So hindi maganda po ang ating simoy ng hangin ngayon. Sobrang mapolluted po tayo ngayon sa paligid. So hopefully dito lang siguro sa amin sa Caloocan yan. Pero kung titingnan natin yung air quality sa buong bansa, mapapansin natin nasa moderate po ang air quality sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila. Ayan, puro moderate din. Yan. So mapapansin natin hindi talaga maganda ang air quality sa bansa. Mapapansin nyo po dito hindi talaga maganda. Yan. So malinaw naman po sa ating air quality measurements. Ganon din sa amin sa Caloocan. So in 1 week nga po, nasa moderate ang mas mataas na average air quality, mataas ang air quality na average na moderate. So madalas moderate to unhealthy po tayo. So magmas po tayo mga folks. At since mataas ang aming heat index, diretso agad tayo sa ating magiging forecast ngayong araw. Since medyo moderate ang lagay ng panahon natin. Hindi ko maklik yung yan, yung heat index. So sa ngayon, as of 12 AM, nasa 32 degrees Celsius pa lamang po kami. Pero ngayong araw, expected daw 39 degrees Celsius ang pinakamataas sa amin sa maghapon na heat index. So kung titingnan po natin dito sa iba't ibang bahagi naman sa selected lamang, ahin po natin ang Lawag, Ilocos Norte. Yan, medyo mataas na po kanilang heat index din. Katamtaman, moderate, 38 degrees Celsius po, which is pinakamataas na ro yan ngayong araw. So mapapansin natin in 2 days, mukhang mababa lamang ang kanilang heat index. Sa Tugigaraw naman, yan, kung titingnan po natin sa Tugigaraw, mataas ang kanilang heat index, 40 degrees Celsius po, which is pinakamataas yan ngayong araw, hanggang 1:00 daw ng hapon. Sa Santiago, Isabela naman, yan, medyo mataas din, 39 degrees Celsius, pero aabot pa yan sa 41 degrees Celsius mamayang 1:00 ng hapon. So medyo mataas. Sa Dagupan, Pangasinan naman, ito medyo mataas din, 40 degrees Celsius, which is pinakamataas sa inyo yan hanggang ngayong 12 PM. Sa Santa Luzon naman sa Tarlac, yan, so nasa 40 degrees Celsius po, papalo pa yan hanggang 41 degrees Celsius hanggang mamayang 1:00 ng hapon. So medyo mataas. At sa bahagi naman ng Batangas ay medyo moderate lang din, 36 degrees Celsius extreme caution, 37 degrees Celsius, which is pinakamataas na yan sa maghapon. So mukhang medyo overcast tayo o medyo maulap siguro ang panahon. Checkin natin sa San Jose Occidental, Mindoro. Well, bahagya rin na moderate, 39 degrees Celsius, which is yan ang pinakamataas ninyo sa maghapon. Sa Puerto Princesa naman ay moderate lang din ang taas, 37 degrees Celsius, which is pinakamataas na ang 38 degrees Celsius mula ngayong tanghali ng 12 hanggang 3:00 daw ng hapon. Sa bandang Cebu naman, yan yung forecast, medyo mataas din, 40 degrees Celsius, at papalo ito hanggang 41 degrees Celsius mamayang 12:00 hanggang 1:00 ng hapon. So medyo mataas din ng konti. Sa bandang Mindanao naman, dito malamang mababa din. Ay, medyo mataas, moderate. So medyo maaraw sa inyo dyan at medyo maalinsangan, 38 degrees Celsius, at aabot ng hanggang 40 degrees Celsius mamayang 1:00 hanggang 2:00 daw ng hapon sa Davao City. So mukhang maaraw at malinsangan sa inyo dyan. Sa Zamboanga Peninsula naman ay pinakamataas na ang 40 degrees Celsius na air quality, na temperatura, sorry. Yan, pinakamataas na sa inyong maghapon yung heat index ninyo, at makikita natin sa whole week ang forecast mababa lamang ang heat index ninyo dyan. So mukhang katamtaman lang ang lumalabas na lagay ng panahon natin o yung temperatura. Mangilan-ngilan lang ang medyo mataas, especially dito sa may bandang Cebu at ilang parte pa rin ng Northern Luzon. Pero mapapansin natin halos buong bansa medyo mababa lamang o hanggang katamtaman lamang ang heat index. Kung itatabay naman natin sa PX Extreme sa past 24 hours, nangunguna ang Dagupan. So nangunguna ang Dagupan sa may pinakamataas na temperatura o air temperature na 33.7 degrees Celsius, at sa lowest temperature sa Baguio almost stationary na 17.4 degrees Celsius.
Sa Lawag naman, nakaranas sila ng 17 millimeters na ulan, pero kahapon sa amin sa Caloocan, wala kaming naranasang ulan. At ngayong umaga ay 0.3 mm lamang ang naging total rainfall namin. So wala kaming naiulat na ulan kahapon dito sa Caloocan. So maaaring sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, wala kaming naranasan na pag-ulan. So medyo nagiging katamtaman lang ang buhos ng ulan natin sa bansa. Sa outside humidity, 83% po. At bumaba ito ng 4% since last hour. Sa ating atmospheric pressure, mataas po yung ating barometric pressure, 1,011 hectopascals, and steady ito since last hour. Low tide po tayo ngayon, so mababa ang ating sea level, at asahan natin yung sa silangang baybay ng bansa at kanluran medyo mataas-taas ng konti ating gale force wind. So pag-ingat na lamang po. Although linggo naman ngayon, wala naman sigurong papalaot, pero sa mga magbi-beach goer, ingat na lamang sa gale force winds na lamang na maaring magdulot pa rin yan ng pag-alon lalo na sa silangang baybayin ng bansa. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:47 AM at lulubog po ito mamayang 5:38 PM. At sa ating waning gibon at sa moonrise and moonset, so makikita natin kakalubog pa lamang po ng ating moon, negative 4 degrees. So kakalubog pa lamang po. Kakalubog pa lamang po ngayong 10:50 AM. So bukas mamayang hapon naman ito ng 10:14 PM magmo-moonrise naman. Kakalubog pa lamang po ngayong 10:50 AM. So yun po. Yan. So nasa 69% eliminated na lamang po ito na warning gibbous. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes ay partly cloudy ang ating araw, umaga hanggang tanghali, at asahan ang localized thunderstorms pagsapit ng hapon. So 100 chance of rain, magdala po ng payong. Bukas ng Lunes, ganun din ang aasahan, partly cloudy maghapon na may 70%, 65 to 70% chance of rain naman kinabukasan. Lunes po yan Patuloy pa rin tayo makakaranas sa mga localized thunderstorms. Until now, hindi pa rin ayos ang aking lightning detection system So antay-antay na lamang po. So dahil maraming mga component ngayon ang nasira. Well, finifix na natin dahil may damage yung ating antenna, yung ating modulator. So sa ngayon hindi pa working yung ating lightning detection system. Kung titingnan niyo dito, naka-color yellow siya. Ibig sabihin naka-idle lang. Naka-idle. Walang pumapasok na data. So pasensya na po at inaayos na natin 'yan sa lalong madaling panahon. Highest and lowest temperature expected naman maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin na hindi maganda ang imagery ng Himawari satellite. So may problema po sa satellite transmission. Baka may umiiral po na malakas na solar wind na nagkaroon ng matinding impact sa mga outer space satellite. Ito po yung isang halimbawa na magiging epekto po ng solar burst o yung malakas na coronal emission or solar radiation. Kapag malakas po ang impact ng solar radiation sa outer space, although masasaluyan sa ating Earth dahil meron tayong tinatawag na magnetosphere, pero yung mga satellites sa umiikot sa orbit ay hindi po ligtas dito. So minsan nagkakaroon ito ng problema at nakakasira ito sa mga outer satellites. Gaya na lamang nito, makikita po natin lahat ng stationary satellite imagery ay nagloloko. Yan nagloloko yung mga data feed ng satellite imagery. Buti ibang section yung infrared BO3 hindi, nakayanan ng BO3. Ito hindi So nagloko po yung satellite imagery. Makipapansin natin matindi yung impact ng solar wind siguro sa kanya. Nagkaroon ng interruption sa pinaka transponder. Ayun nagloko yung satellite. So parang akala mo tinamaan ng kung ano mga bagay na nagpaalog sa pinaka transponder ng Himawari satellite. So makikita po natin dito at malinaw na malaking apekto din yan kay Pag-asa. Kung titingnan niyo po yung Himawari satellite din ni Pag-asa, nagloloko din. Malinaw po dito na ang data feed ng satellite nanggagaling po sa Japan Meteorological Agency. So dahil po sa Himawari ang ginagamit na satellite ni Pag-asa, damay-damay po yan. Ayun nagloko. Wala pong data feed. Ayun So hindi maganda ang nangyayari. So hopefully kinukumpuni na nila yan
ginagawa na nila ng paraan paano yung remedyo kapag ka nasiraan na ganyan. Hopefully kayang maremedyohan yan gamit lamang yung mga controller sa Earth. Kasi kung mismong ang pinaka-Himawari satellite ang nasira, kailangan magpadala po ng technician na astronaut sa outer space at kukumpunihin yung mismong satellite. So hopefully hindi ganun ang mangyayari. Dahil po medyo blind po tayo sa mga ibang data feed ng satellite. Yan, tingnan natin dito. So yung natural color mukhang okay naman. So ito pwede natin gamitin. Pati rin yung BO3. Yan, pwede natin gamitin. So mapapansin natin dito sa pinaka BO3, active natin yung Himawari Sat since medyo sira po. Natural color tayo. Mukhang ito yung natural color. Okay naman siguro yung natural color. Tayo natin mag-load yung natural color. Ayan. So ito medyo okay to. Ito muna magagamit natin. So mapapansin po natin sa pinaka-satellite ng natural color ay medyo hindi na masyado malakas ang hatak sa monsoon trap. Malayo na. Pero yung northeasterly trade wind medyo nahahatak pa niya pababa. Yan. Pero mapapansin natin kakaunti na lamang yung mga kaulapan na umiiral dito. So, yung mga kaulapan dito sa may bandang Cagayan Valley or bandang Isabela at Aurora region, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may ilang pagkilat at pagkulog. Dahil kung titingnan natin yung heavy rain, medyo may problema pa ata yung heavy rain potential. Sira pa ata yung heavy rain potential. Double check natin dito. Ayan, so nagloloko po yung heavy rain potential. So kung ganyan po makikita natin. Ayan, so makikita nyo po, nagloloko po yung heavy rain potential. So wala tayong idea kung mataas ang heavy rain potential. Pero assuming na lang natin mataas po yung heavy rain potential dito sa bandang northeastern Luzon. Hindi natin alam kung latest itong satellite imagery ng Himawari. Medyo late na po ito. So, hindi siya nag-update. Medyo huminto ang data feed ng satellite imagery. Pero at least dito sa natural color, gumagana naman siya. At mapapansin po natin ang kaulapan dito sa may bandang Aurora region hanggang bandang Polillo Islands. Nakakaranas po ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Nalalabi naman ng Nodo Luzon hanggang dito sa may bandang Central Luzon, katamtaman ang ating panahon. Medyo partly cloudy ito, mostly cloudy nga lang hanggang dito sa buong Southern Luzon. So mga isolated rain showers ang medyo iiral sa atin, kabilang na ang Mimaropa, Visayas at Mindanao. Kalat-kalat lamang na mga pag-ulan ang iiral dito sa may bandang eastern part ng Mindanao, pero generally moderate ang lagay ng panahon. Walang masyadong kaulapan so far ang nakikitaan natin. So medyo maganda rin ang timing dahil hindi functional ang Himawari satellite imagery. Hindi natin alam sa geostationary satellite kung okay ba yon. Pero assuming na natin yung geostationary satellite din ng Amerika may problema din siguro. So hindi natin alam. So double check natin kung maloload natin yung geostationary satellite. Well, yung geostationary satellite mukhang okay naman yung geostationary. Double check natin yung rainbow color natin. At least dito magagamit natin yung data. Hopefully hindi rin nagloloko. Yan, so yung rainbow colors ito. So at least dito sa geostationary satellite gamit din ng Himawari, okay naman. So mapapansin natin ang mga malawakang pag-ulan po dito. Yan, hindi natin ma-scroll down. Yan. So, makikita po natin ang medyo hindi rin yata update yung satellite imagery dito. Ayan. So, hindi yata updated. O, parang hindi nga siya updated. So, mapapansin natin dito ay malayo doon sa inaasahan natin na latest satellite imagery. So, malinaw na may problema talaga ang Himawari satellite. Himawari din pala ang gamit ng geostationary satellite. So, wala po tayong magagawa, mga folks. Gagamit tayo ng ibang alternative na kung ano lang yung gumagana sa Himawari. Gamit tayo ng Himawari 9. Dalawa kasi yung satellite, yung Himawari 9 at Himawari 8. Malamang yung Himawari 9 ay medyo gumagana siguro. So mukhang yung natural color lang ang medyo matino gamitin sa ngayon. Hintayin natin mag-load yung natural color. So medyo limited po ang ating satellite imagery, pero at least merong active na latest. Malinaw lamang dito yung
halos nalalabi naman sa mukhang okay naman at hindi naman so far matotodo ang mga mauulap na himpapawri natin sa buong bahagi ng South Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan lang natin na magiging moderate ang panahon sa nalalabi naman sa at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iira, lalo na dito sa Northeastern Luzon. So, posible pa rin tayo magkaroon ng mga localized thunderstorms sa hapon dito sa Metro Manila. Pero pagdating sa bahagi ng nalalabi naman sa, mukhang maaraw tayo dyan at makakaranas ng medyo maalinsangang panahon. Isolated lamang ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral. So, wala naman masyadong kaulapan sa halos buong Visayas at Mindanao. So, mukhang moderate at nagiging fairly weather naman ang inyong panahon dyan. Maliban lamang dito sa parte ng Luzon na maaaring abutin ang Metro Manila ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Yan po. So, medyo limited po ang ating satellite imagery ngayon dahil maging kay Pag-asa, nagloloko po ang kanilang Himawari satellite imagery. Siguro kapag geostationary satellite ang gamit natin ng Amerika, mukhang magana po. Pero mayroon nga pong problema rin sa Amerika, naka-shutdown daw ang US government. So malamang yung mga ibang departamento ng Amerika baka shutdown din mula military, intelligence, hindi ko lang alam pati sa weather, pero most especially ang astronomical services nila malamang naka-offline din, limited. Kaya mapapansin natin sa data feed, medyo offline ang mga data feed gaya na lamang ng NOAA o Climatological Center. Buti na lamang yung infirmary ay pinanatili lang active yung kanilang service dahil for the saving lives kasi ang rason nila. So kailangan hindi muna nila kailangan i-shutdown yung mga data feed. Importante kasi na magkaroon ng monitoring tayo lalo na sa lagay ng panahon. Pero very limited po tayo. Ang swertihan na lamang po, medyo okay yung TRM. Ayan, medyo okay yung TRM. Pero malinaw naman dito na manipis lamang ang kaulapan at mukhang moderate at fairly weather naman sa nalalabi ng bansa. So medyo okay naman so far. Very limited lang talaga yung ating satellite imagery. Sa ating ECMWF MSLP o rainfall forecast ngayong araw, ngayong umaga, mapapansin natin dito lamang sa may bandang silangan ng Northern Luzon, pagitan ng Isabela, Aurora at Polillo Island, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. At sa ibang bahagi po ng South Luzon, may mga moderate din daw na iira sa may bandang South Luzon, especially sa may bandang Bicol region. Pero sa nalalabi naman sa mukhang maliliit lamang ang mga tsansa ng pag-ulan, mostly ay moderate and fairly weather naman tayo. Ganon din sa extreme Northern Luzon sa may bandang Ilocos region o bandang kanluran ng Northern Luzon. So ang Metro Manila ay hindi malamang tayo lusot sa uulanin sa hapon. Starting 2 o'clock PM, tingnan po natin sa MSLP forecast. Yan, so mapapansin po natin medyo mabagal ang load dahil latest po lagi ang naloload ng ECMWF at malaki po yung file size ng kanilang image file. So medyo patient. So mapapansin natin dito mukhang mga light to moderate lamang ang makikita natin na magiging pag-ulan mamayang hapon. So typically siguro isolated at mga localized thunderstorms ng ang maaring umiral ngayon dito sa Metro Manila siguro at the rest ng South Luzon. So puro isolated lamang at may mga localized thunderstorms ang aasahan natin mamayang hapon. Mula naman mamayang gabi, yan, mamayang gabi ay magkakaroon na ng mga ilang moderate to some heavy. Isolated lamang ito kabilang na ang Metro Manila at the rest ng South Luzon o Bicol region at dyan sa bahagi nga po ng Aurora o Cagayan Valley. So magkakaroon din ng pag-ulan daw sa may bandang Central Luzon hanggang dyan sa may bandang Benguet. So siguro ngayong hapon o gabi, medyo importante pa rin ang payong bukod sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga hindi inaasahang isolated rain showers. Ganon din sa nalalabi naman sa, despite na moderate and fairly weather, ang kadalasan ninyong mararanasan yan, especially sa Visayas at Mindanao, importante po ang payong para sa tinding sikat ng araw hanggang nitong maghapon po. So yun po ang pinaka-analysis natin at buti na lamang since hindi available ang karamihan sa Himawari satellite imagery natin, medyo napaka-limited natin, ay dito kapag totally hindi functional yung satellite, pwede natin gamitin ang backup ang windy.com na. Kaya importante talaga, marami tayong ginagamit na satellite
imagery. Dahil minsan may mga pagkakataon ay offline ang data feed ng iba't ibang mga satellites. So titingnan natin sa Windy para ma-double check natin. Yan. So dito okay yung kay Windy, pero mapapansin din natin dito mukhang okay din ang hindi rin maganda. So pati kay Windy pala, damay-damay pala lahat mga folks. Ayan so pati kay Windy nagloloko ang geostationary satellite nung Himawari. So mukhang Himawari din ang gamit niya. Ayan totally wala tayong magagamit talaga na satellite mga folks. Nagloloko yung data feed talaga Grabe. Hindi natin alam kung totally nasira ang pinaka Himawari 8 and 9. Marami naman kasing ang pinaka satellite feed lamang na ginagamit natin sa pagmamonitor ng weather, either yung geostationary satellite or yung Himawari 8 and 9. So pareho sila, Himawari 8 and 9 mukhang hindi nagpa-function ng matino. So probably may kinalaman yan sa pinaka space weather natin. Pati kay Windy nagloloko talaga. So wala tayong magiging very limited. Buti na lamang yung iba sa atin dito, marami tayong ginagamit na iba't ibang mga data feed ng satellite. Dahil may mga ilang sections ng Himawari 8 o 9 gumagana. Ayan medyo nakikita natin. So importante talaga, marami tayong backup na ginagamit. Hindi lang iisang satellite imagery talaga dapat ang ginagamit natin. Then may mga pagkakataon talaga mga folks, nagloloko po talaga yung mga satellite. At yan po ang i-discuss natin sa ating space weather muna. Bakit? At titingnan po natin dito is meron tayong geomagnetic KP index expected as of 8:20 AM. Naka-alert po ito. So mataas ang impact, primarily forward 65 degrees geomagnetic latitude. So mapapansin natin dito, medyo minor to moderate lang naman. Kung titingnan natin sa forecast ng NOAA KP Index, 4.67 na naman o G1 to G5, G1 lamang ang ating geomagnetic activity. So usually, yung geomagnetic storms, minor lamang between October 12 ngayong araw hanggang bukas po. Pero mataas ang naging significant impact sa mga satellite. Solar radiation, mababa naman, 1% naman. Radio blackout, mababa din, 20%. So wala tayong idea kung ano ang rason bakit nagloko po yung geostationary. Well, kung pagbabasahin natin yung X-ray flux, nagkaroon din ng problema sa geostationary satellite. Na yan, nagputol-putol siya. So mukhang may kinalaman po yung solar wind dahil mapapansin dito sa ating solar wind monitoring, above normal speed po siya at halos umaabot na sa moderate wind speed. Ang pinakamataas na inabot, 657 km a second or mahigit sa 2.5 million km per hour. Malamang ito ang dahilan kung bakit nagloloko po yung mga geostationary satellites at mga Himawari satellite natin. So ito ang dahilan o ito ang pinaka-importanting dahilan, kailangan nating binabantayan din ang space weather. Hindi lang yung lagay ng weather natin sa Earth, kundi sa labas din ng ating mundo. Dahil may mga pagkakataon na kapag nagkaroon ng abnormality sa haring araw, yun po ang nagiging resulta. Nagloloko po yung mga data feed ng ating monitoring, gaya na lamang ng nakikita nyo kanina sa pinakita ko sa inyo. Nagloloko po lahat ng satellite imageries na galing mismo sa satellites. So kahit gumamit kayo ng Windy ngayon, mapapansin nyo napakapangit at hindi maganda ngayon ang imagery ng weather satellite natin ngayon. So yung ating X-ray flux, wala tayong nadedetect na solar radiation. Yan, nagkakaroon lang tayo ng medyo geomagnetic activity. Yan, so hindi natin alam kung ano yung nagpapataas ng impact ng solar wind, pero malakas ang distortion sa ating magnetometer. So mukhang malakas din ang significant impact at malamang nakakaapekto din sa total electron content. Apektado po ang Southeast Asia, kasama na ang Pilipinas. Nakatutok ngayon ang mataas, ang more than 90 to 100 ang bandang Papua New Guinea. Yan. Hindi naman masyado nakikitaan tayo na may auroral activity.
At sa plasma density naman ngayong araw ay hindi naman rectang naka-interface sa Earth. Tingnan natin yung sunspot number, pati yung sunspot natin. Maliit lang naman yung cluster ng sunspot. Maliit din yung number, 108 lamang. So medyo hindi ganun kalakihan. Pero malaki ang naging significant impact sa mga satellites. Well, kung titingnan natin yung high frequency conditions, medyo poor sa 40 meters to 80 meters yung high frequency band. So halos mukhang kaya naman supposed to be ng mga outer space satellites at unsettled lang ating geomagnetic field. So wala akong idea mga folks kung ano ang nagpapa-epekto ngayon, dahil yung TEC naman pwede rin ang maging posibilidad yung total electron content, natataon na mataas ang frequency ng total electron content. Nakaka-apekto din ito sa mga satellites at GPS. So maaaring ito ang dahilan, mataas ang total electron content masyado, highly concentrated, at natataon na apektuhan masyado ang parehong himawari satellite natin sa Earth. Maraming iyan din ang isa sa factor. So bantayin natin yung behavior ng haring araw, kasi wala naman tayong nakikitaan na malaki yung cluster ng sunspots ng haring araw maliliit lang naman So ang malinaw lamang dito, malakas po yung solar wind, nagmo-moderate wind speed po ito, yung solar wind, at resulta medyo nagpuputol-putol po yung data, kaya nagkakaroon ng problema sa mga weather satellites natin. So yun po ang malinaw, asahan natin na may persistence po na magiging effectivity ng ating solar activity, dahil na rin dito mataas na rin yung ating KP index. Although supposed to be kakayanin yan, pero sa hindi malamang dahilan, napakalakas masyado ang naging impact sa mga weather satellites natin. At since wala naman tayong binabantayang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, at wala tayong bagong binabantay na anumang invest, kahit man lang invest, sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility, dahil itong si dating bagyong Kedan naman malayo na, sa bandang southern Japan na ito. Masyado nang malayo sa bansa, so hindi natin masyado concern. Mula sa mga simulations ng GPS ay yung binabantayan nga natin na convergence dito ay naging isang aktibong low pressure area ito, at kung mapapansin din natin dito, halos mag-west northwestward daw ito mula rito sa may bandang Guam or Northern Mariana Islands. Yan yung forecast niya, pero kay SMWF, as I've said po, nanatiling tropical wave lamang siya. So, hindi aktibo yung forecast ni ECMWF. Kay NAVGEM naman ay medyo aggressive din ang forecast ni NAVGEM. Yan, ganun din ang pinapakita nito, pareho ni ni GFS, kapareho sila ni GFS. Except lamang kay ECMWF na walang nakikitaan. Kay ICON, kung titingnan natin, ay nagto-tropical wave din siya at naging shallow low pressure area din. Halos kapareho rin sa pinapakita ni GFS at ni NAVGEM. Kay GEM naman, ganun din, medyo nagsha-shallow top din siya at naging low pressure area din, at ganun din ang ikinikilos niya papunta rin sa may bandang pagitan ng Taiwan at Babuyan Islands, yung tumbok niya. So, bukod tangin lamang si SMWF ang walang nakikitaan na forecast na maaring maging isang invest ito sa ngayon. Pero kung titingnan natin sa global spectral model, ay ganon din, insignificant din ang nakikitaan nitong isa, although merong Coriolis circulation at papasok nga daw ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, mga October 16 o 17 daw, pero napaka-shallow niya dahil may high pressure area din na nagbabantay dito. Well, kung do-double check nga po natin yan sa mean sea level pressure, mataas ang high pressure area dito. Yan, mataas o 1016, 1014. So, yung reach of high pressure area, so maaring nagpapa-interfere sa development ng shallow trough dito, pero once na mabuo yan ay magpapakanluran ang magiging kilos po niyan, just in case. Yan, napaka-disorganized pa rin nung nakikitaan natin dito. So mapapansin nyo po, hindi pa siya organized. Yan, 1,008 hectopascals lamang ang pinakamataas sa kanya. Yan, ito yung papasok ng PAR by October 16 or 17. Papasok do ito ng PAR. Well, tingnan na lamang po natin mga folks, dahil napaka disorganized, so ibig sabihin hindi talaga klaro kung itong binabantay natin ay mananatiling tropical wave lamang. Yan. So ito yung tropical cyclone strike probability at days naglalaro
10 to 20% probability at mapapansin natin, pahilagang kanluran din ang nagiging galaw niya. So, maaring ganyan na magiging kilos niya, pahilagang kanluran. Just in case na maging invest ito, pero kung hindi man, manatiling shallow trap, ay ganyan po ang magiging galaw niya. So, sa ngayon, wala pang masyadong epekto yan sa bansa. Napakahilaw pa po ng kanyang probability. Yan. So, yun naman po ang pinaka huli nating report o analysis na binabantay natin dahil gaya na aking sinabi kanina po, nasa moderate na po yung kanyang vorticity. So, medyo moderate yung vorticity niya. So, hindi natin maiaalis ang posibilidad na maging invest pa rin ito. Ganon din sa favorable na convergence niya, medyo favorable na rin siya. Kaya lang napaka-shallow at disorganized ng kanyang Coriolis, kaya hindi natin pa makukonclude kung tuluyan ito magiging invest ngayon. Mababa lang ang atmospheric pressure niya, kaya meron siyang cyclonic probabilities pa rin. So, babantayin natin yan kung tuloy-tuloy po dahil malinaw naman medyo nagmo-moderate yung kanyang vorticity. Hindi nga lang ganun kapulido pa sa ngayon mga folks. So, mag-update tayo anytime mga folks. Samantala sa ulat lindol, well, mula kahapon, sunod-sunod pa rin ang mga pagyayinig bago maghating gabi. Ayan At nagkaroon pa tayo ng isang magnitude 5 dyan sa may bandang Luzon. Gaya na ating sinasabi po, ay binanggit natin, maging magalaw po talaga dyan sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon. Yan. Dahil nga po, gaya na ating sinasabi, gumagalaw po yung ating Manila fault line. Yan. Yung Manila Trench, gumagalaw na rin kasi yan. Hindi tayo nagkamali ng ating analysis. Gumagalaw din, kaya nagkaroon ng pagyanig dito sa may bandang Zambales. Yan, magnitude 5.1 po yan. Kahapon yan ng mga bandang alas 5, 5:32 PM po, nagkaroon ng magnitude 5 dyan sa Zambales. Kaya nagulat ang mga kababayan natin dyan. At hindi naman tayo nagkulang na paalaala, no? Dahil asahan natin na magkakaroon tayo ng mga paggagalaw ng mga tectonic plates dyan. So, lagi kong pinapaalalahanan dyan sa may bandang Bangged pagitan ng Abra at Ilocos Norte o Ilocos Sur. Yan maghanda-handa pa rin tayo dyan dahil yanigin din ang parte na yan. Ganon din sa may bandang Lubang o pagitan po ng Batangas. Paulit-ulit natin sinasabi yan. So, ang aftershocks naman sa bandang Mindanao tuloy-tuloy po at nagkaroon na naman ng panibagong malakas na pagyanig kagabi. 10:32 PM po ito sa may bandang Caguet, Surigao del Sur. Magnitude 6.0 po ito na may lalim na 24 km ang lalim. So, dahil po sa tuloy-tuloy nagkaroon nga po ng dynamic transmission o yung dynamic energy transfer. So, magkakaroon talaga yan dahil kapag gumagalaw ito, asahan mo, medyo gagalaw din ito. Itong linya na ito ng tectonic plate ng ating Philippine plate. At ito nga ang resulta. Nagkaroon nga po ng magnitude 6 dyan sa bandang Surigao del Sur sa may bandang Caguet. So, lumalabas po ang total aftershocks ngayon dyan sa paligid po ng Caguet. Caguet o Caguet. Pakicorrect me na lang if I'm wrong. Naka 18 na po na aftershock. So, 17 po ito. At sa may bahagi naman ng dito sa may bandang east ng Caraga, sa may bandang Manay. Bilangin natin kung ilan na po yung mga aftershocks. Masyado na pong malawak. Yan. Umaabot na dito sa baba. Pero bandang Davao Oriental lang ang kukunin natin. So, nasa 176 na po ito. So, yung concentration niya natanggal na po kahapon. Tingnan natin yung historical earthquake natin. Well, so far, dito may mga aftershocks pa rin tayo na-detect pero hindi kalakasan so far. Pero tingnan po natin yung historical earthquake para mabilang natin mula nung isang araw ang total earthquake niya dyan sa may bandang Visayas at Mindanao lalo na. Yan, for the month of October, again, ngayong buwan na ito ang may pinakamataas na bilang ng lindol dahil sa nangyayaring sunod-sunod na malalakas na paglindol. Yan, mula rito sa may bandang Mindanao, ang total na earthquake more than 431 na po. Yan, 431. Yan, 431 po yung cluster dyan. Ayan, 431 ang total na po na aftershocks dyan sa may bandang Surigao del sa may bandang
Davao Oriental pala sa may bandang dito sa may bandang east of Caraga nga po. At dito naman sa paligid ng Bislig nasa 36 at dito naman sa parte o sakop kung saan lumindol po ang yan, nasa 24 na po mahigit yung aftershocks dyan sa may bandang Caguet, Surigao del Sur after na isang malakas na magnitude 6 earthquake kagabi. So mag-ingat po mga kababayan natin dahil tuloy-tuloy pa rin po ang aftershocks dyan. Dito naman sa may bandang Bogo, paligid ng Bogo, Cebu, mas marami, nasa 1,125 na po ang earthquake, plus 85. Yan, kung isasama na natin yung cluster niyan, yan. Total of 1,260 na po yung aftershocks. Base na rin sa cluster nito, malapit sa paligid po ng Bogo, Cebu. Yan, 1,216. Pinakamarami pa rin ang recorded dito sa may bandang Bogo. So mag-iingat po mga kababayan natin. Sa Zambales naman, nakaka-anim na po na aftershocks. Dito naman sa may bandang Extremo de Luzon, mga 20. So, mapapansin ninyo, mapa eastern or west sections natin ay pare-pareho pong gumagalaw ang ating mga tectonic plate. Yung Manila plate at yung pinaka-Philippine plate natin dito sa eastern plate natin. At yung western plate naman natin, yung Manila plate dito sa Luzon, ay patuloy ang gumagalaw. Samantala, ang total earthquakes na natin for the month of October, 1,899 na po. Ang dami. Pinakamadami ang nadagdagan ngayong buwan. 1,816 dito is magnitude 2.0 pataas, 69 sa magnitude 4, 11 sa magnitude 5, 2 sa magnitude 6, at isang magnitude 7.0, which is ito nga po yung magnitude 7.0 na naitala dito sa baybandang Manay, Davao Oriental na may magnitude 7.4 nitong October 10 po. Yan. So, yun po yung pinaka-latest natin at mapapansin natin ay halos mahigitan na ang total earthquakes last 2023 na may 16,632 ang total earthquakes nito. Ngayong taon, nasa 15,879 na po tayo. So, halos maabutan na niya ang total earthquake noong nakaraang 2023 po. So mukhang magiging pangalawa ang taong 2025 sa may pinakamaraming bilang ng lindol sa nakalipas na 8 taon po mula noong 2018. Yan. According yan sa data feed ni PBOX po yan. Yan po yung pinaka reading natin mga folks. So mag-ingat-ingat po dahil mukhang mataas po ang bilang ng mga lindol natin ngayong taon dahil na rin sa sunod-sunod na mga malalakas na paglindol ngayong buwan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, October 12, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, October 12, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Well, asahan lang natin na medyo katamtaman lang ang ating panahon, pero pagdating ngayong hapon, asahan po ang mga localized thunderstorms po. Mataas po ang ating outside humidity, so anytime pwedeng bumuhos ang ulan yan kapag nag-saturate. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa ating reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.